Bumalik ka na. Pedro, ngayong gabi lang, dumating ang flight ko. 5 taon na ang nakalipas. Mahal na mahal ni Pedro si Alba. Handang ibigay ang buhay niya noon. Pero sa huli, umalis siya ng bansa kasama ng iba nang hindi lumingon. Mula noon, gumuho siya. Lahat ng oras niya, inubos sa pag-inom. Pinag-aral ako ng Pamilya Santos, utang na loob yon. Pinakiusapan ako ng nanay niya na manatili. Isinuko ko ang tanging pagkakataon kong umalis. At sumunod sa kanya ng parang tanga. Sabi ng lahat, baliw ako. Na mahal ko siya ng walang dignidad. Inalagaan ko siya ng buong puso't kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, parang anino akong laging nasa palibot niya para lang mailigtas siya sa kumunoy na pinangalanang Alba. Kaya tayo. Sino ang papayag na ipasok ang babae nila sa tubig? Ang lupain sa hilaga ng lungsod ay mapupunta sa kanila. Sino ang may lakas ng loob? Ang lalim na ng ilog na yan. Ayoko doon. Sabi nila yung ilog na yan ay marami ng nalunod na tao. Nakakatakot. Alam ko na ilang gabi nang hindi makatulog si Pedro dahil sa lupang yon. Tumalon nga siya. Bilis! Sagipin siya. Teresa, pakasalan mo ako. Sisikapin kitang mahalin. Nalaman ko ng maglaon na nag-propose siya sa akin ng gabing yon dahil lang si Alba ay nag-post ng litrato na nakikipaghalikan sa asawa niya sa ilalim ng Aurora. Ang simulat sa pool, siya pa rin. Si Alba ang minahal niya. At nang bumalik siya, ang 5 taong kontrata sa nanay niya ay natapos na rin. Pedro, simula ngayon, tayo ay pwedeng magsimula ulit. Pedro? Ano? Maghiwalay na tayo. Siya? Noon, ako ang nagkamali. Hindi kita napakasalan. Hindi kita nabigyan ng tahanan. Ngayong nandito na ako, ang tahanan ko ay magiging tahanan mo rin. Sunduin kita bukas, para doon ka na tumira. Pedro, ang bait-bait mo sa akin. Nababagbag ang damdamin ko. Kung wala kang problema dito, pirmahan mo na lang dito. Sa loob ng 3 araw, aalis na ako kapag tapos na ang papeles. Siya, Pedro, narinig mo ba ang sinabi ko? tungkol sa donasyon sa orphanage, diba? Pero Pedro, may asawa ka na ngayon. Kung sasama ako sa'yo, hindi kaya magagalit si Miss Salas? Ayos lang. Mahal na mahal niya ako. Sinusunod niya lahat ng gusto ko. Sigurado ako, hindi siya magagalit kung sasama ka. Sunduin kita bukas. Pedro, alam kong wala akong halaga sa'yo. Pero hindi ko inakala na ganito kaliit ang halaga ko para hindi mo man lang ako pakinggan. Hay naku! Wala nang halaga ang lahat. Sa katapusan ng buwang ito, makakaalis na rin ako.
Ma'am, ito na po ang lahat ng damit ninyo. Ano ito? Ito. Sa mga nakaraang taon, linggo-linggo po ang master ay may dalang regalo para dalawin si Miss Vega sa ibang bansa. Ito ang mga tiket sa eroplano mula noong mga panahong iyon. 5 taon ng pagsasama. Pedro, ni minsan ay hindi mo ako binilhan ng damit. Sa halip, linggo-linggo may dalang regalo kang pumupunta para makita si Alba sa ibang bansa. Ang galing-galing mong asawa. Kunin mo at ibenta mo na lang bilang basurang papel. Wow, talagang halata na galing ka sa simpleng pamilya. Gusto mo pang ibenta ang mga kahong karton na ito? Saan ka pupunta? Hindi mo ba ako naririnig na kinakausap ka? Sino ka ba? Anong karapatan mong gawin sa akin ang mukhang iyan? Pero alam mo, wala namang masama kung sasabihin ko sa iyo. Ngayon, darating na ang tunay na minamahal ng kapatid ko. Ay babalik na. Ikaw, ang hamak na parasito na nagnakaw ng pwesto niya. Sa wakas ay aalis na sa bahay namin. Alba, Sarah, huwag mong sabihin ng ganoon. Hipag mo siya. Matagal nang walang nakatira sa bahay ni Alba. Kailangan itong ayusin. Sa ngayon, dito muna siya sa atin sa loob ng ilang araw. Pedro, siguro mas mabuti pang umalis na lang ako, okay? Pagkatapos ng lahat, ito ang tahanan ninyong mag-asawa. Miss Salas ay parang hindi masyadong masaya. Wala iyon. Palagi naman siyang naiintindihan. Hindi siya magagalit sa ganitong bagay. Tama ba? Palagi siyang nakakaintindi. Hindi siya magagalit sa ganoong bagay. Di ba? Siyempre, hindi ako magagalit sa isang simpleng bagay lang. Miss Vega, relax ka lang at manirahan dito. Sa huli, magiging sa iyo rin ang bahay na ito. so bakit ka nandito pa rin? Bulag ka ba? Sige, magluto ka na para sa amin. Ay, oo nga. Magluto ka ng something light. Hindi makakain ng maanghang si Alba. Hindi ako marunong magluto. Anong ibig mong sabihin na hindi ka marunong? Hindi ba't ikaw ang nagluluto nitong mga nakaraang taon? Kasalanan ko. Hindi dapat ako lumipat dito. Sa huli, isa lang akong estranghero. Paano ko hahayaang si Miss Salas ang magluto para sa akin? Ayos lang. Huwag mo siyang pansinin. Hindi ba't sabi mo hindi ka magagalit? So, anong ibig sabihin nito? Nasaktan ko ang kamay ko. Hindi ko ito mababasa. At bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Walang kwenta. Dahil sa iyo, magugutom kaming lahat. Sarah, huwag kang magsalita ng ganyan. Pedro, matagal ko nang gustong kumain sa maliit na hotpot place na malapit sa school. Dati kaming pumupunta doon noong high school. Bakit hindi na lang tayo kumain ng hotpot? Sige, hayaan nating si Alba ang magpasya. Tara, kumain tayo ng hotpot. Mauna na kayo. Magpapalit lang ako ng damit. Tara na. Ilang taon na mula nang huli tayong kumain sa hotpot place na iyon. Miss na miss ko na talaga. Alba, naalala mo ba yung time na nag-cutting class tayo para lang kumain doon? Siyempre, ang tagal nating nakauwi nung araw na iyon. Sarado na ang school. Kaya pumunta ako sa bahay mo at doon natulog. Nung gabing iyon, niyakap mo ako at sinabi na balang araw ay pakakasalan mo ako. Miss Salas, patawarin mo kami. Hindi namin sinasadya na hindi ka pansinin. Pero kasi yung mga alaala na iyon ay wala ka doon. Hindi lang yung mga alaala na iyon. Wala rin ako sa inyong magkasamang kinabukasan. Alba, ito ang paborito mo, litid. Tikman mo. Lalamunan din. At goto. Sige na, kumain ka na. Pedro, nagda-diet ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ako makakakain ng ganoon karami.
Miss Salas, bakit hindi ka kumakain? Oh, ano? Miss Salas, baka hindi na lang dapat ako lumapit ng ganoon kay Pedro. Teresa, anong problema mo? Nakalimutan mo na ba? Lahat ng nasa mesa ay karneng baka. Noong pumunta ka sa airport para sunduin si Alba, ang bilis mo magmaneho, naaksidente ka, at ikaw ay napunta sa koma. Ako ang nag-isa na lumuhod ng isang araw at gabi sa tabi ng templo, nagdarasal para sa iyo, at isinumpa ko na, kung magigising ka, hindi na ako kakain ng karneng baka muli. Anong relasyon mo sa kanya? Baby, maniwala ka sa akin. Sa pagitan natin, walang nangyari. Wala? Kahit noong magkasama kayong natulog? Baby, hayaan mo akong magpaliwanag. Lumayo ka sa akin. Teresa, Alba, paano ka nasaktan ng ganito? Okay lang ako. Mukhang mas malala ang kay Miss Salas. Dalhin mo muna siya sa ospital. spoiled na spoiled si Alba mula bata pa. L. Malapit lang ang ospital. Ikaw na lang, magtaksi ka. Ang galing maglaro, kahit saan. May mga lalaking basura. Iniwan niya ang asawa niyang malubhang na sugatan. Ang isinugod lang niya sa ospital ay yung ex niya na konting paso lang. Miss, lahat ito kasalanan ko. Marami ka ring pinagdaanan. Halika na, isasakay kita sa ospital. Ang bait talaga ni Mr. Santos kay Miss Vega. Konti lang na mantika buong apartment ang inarkila niya. Pinag-overtime pa niya lahat ng dermatologist para sa emergency consultation. Oo nga, ganyan kaliit ang sugat. Kung medyo na-delay lang sila, baka gumaling na yon. Sana meron din akong lalaking ganun ka-attentive na nagmamahal sa akin. Iniwan niya ang asawa niyang malubhang nasugatan. Ang isinugod lang niya sa ospital ay yung ex niya na konting paso lang. Ang ganyang klasing basura dapat iprito sa mantika. Miss, paano mo napakasalan ang ganyang klasing tao? Sabi ko sa'yo, lumayo ka na sa lalaking yan. Tayong mga babae, dapat mabuhay para sa sarili natin. Hindi pwedeng hayaang hilahin tayo pababa ng mga lalaking manloloko. Teresa, natanggap ka sa academy namin. Makinig ka. Kapag pumunta ka para magparehistro, magdala ka ng entry piece. Hindi na yon mahalaga. Sa lalong madaling panahon, wala na akong kinalaman. Mag-uumpisa ako ng bagong buhay. Mabubuhay ako para sa sarili ko. Oo nga pala, pwede mo ba akong ihatid sa Lunar Sea? Anong gagawin mo doon? Pupunta ako doon para maghanap muli ng sarili ko. Limang taon na akong hindi humawak ng paintbrush. Ang tagal na mula nang huli kong maramdaman ang ganitong napakalayang pakiramdam. Pagkatapos ng bukas ng gabi, sa wakas ay magiging ganap na akong malaya. Teresa, saan ka ba nagpunta? Alam mo ba na nagwala ang kapatid ko sa paghahanap sa'yo? Huwag mong isipin na sa paggawa nito ay mapapansin ka niya. Huwag mo ngang isipin yon.
Ang titulo ng kabit ng pamilyang Santos ay kay Alba lamang. Hindi mo kaya ang trabahong yon. Pedro ay nag-iwan sa akin ng 108 missed calls. Kailan pa siya naging ganito ka-concern sa akin? Nasaan ka kagabi? Sa tabing dagat. Naghahanap ng inspirasyon. Kailan pa naging hilig mo ang pagpipinta? Ako lagi ang star ng art department. Kung hindi lang para magbayad ng utang na loob, nasa ibang bansa na sana ako nag-aaral. At matagumpay na sana ang karera ko. Tungkol sa usapin ng hotpot restaurant, nasa bahay ka naman buong araw, nagluluto at naglilinis. Sa pagitan ng mga paso at talsik, sanay ka na dyan. Hindi tulad ni Alba, spoiled na siya, simula pa noong bata siya. Takot siya sa sakit. At saka, sanay na akong alagaan siya. Malapit nang matapos ang renovation ng bahay niya. Malapit na siyang lumipat. Pwede bang konting unawaan? Si. Tungkol sa usapin ng restaurant, nagtutok ako sa pag-aalaga kay Alba at ikaw ay napabayaan ko. Ito ay para bumawi sa'yo. 5 taon. Isang buong 5 taon. Ito ang unang beses na binigyan niya ako ng regalo. Pero para lang bumawi sa pag-aalaga sa dating sweetheart niya at sa pagkalimot sa akin. Alba, hindi ka dapat lumipat. Ang talagang dapat umalis ay si Teresa. Bukod pa riyan, ikaw at ang kapatid ko ang perpektong magkasintahan. Wow! Ang ganda ng kwintas! Alba, tingnan mo kung gaano ka kamahal ng kapatid ko. Alam niyang gusto mo ang design na ito at binili niya ito para lang sa'yo, di ba? Pedro, masyado kang mabait sa akin. Dahil para sa'yo ito, tanggapin mo na. Bakit? Parang ibang tao na siya? Teresa, desidido ka na ba talaga? Oh, Mabuti. Bukas ay may handaan sa mansyon. Dumaan ka. Habang nandoon ka, ibibigay ko sa iyo ang mga dokumento para sa pagpunta sa ibang bansa. si. Tara na. Birthday ni Alba ngayon. Matagal na silang hindi nagkikita. Mag-usap muna tayo sandali. Alba, yang kwintas mo, worldwide limited edition yan. Hindi ako makapaniwala na binili iyan para sa'yo ni G. Santos. Ayun ang tunay na pagmamahal. Sa mundo na ito, wala nang mas nagmamahal kay Alba kaysa kay G. Santos. Dahil diborsyado ka na at hindi niya gusto ang asawa niya, Eddie, dapat kayong dalawa na lang. Oo nga. Oo. Magkatuluyan na kayo. Si Alba at si G. Santos ang perpektong magkapareha. Teresa, nakarating ka na. Ma'am, Lahat ng dokumentong kailangan mo para makapag-abroad ay handa na. Binili ko na rin ang plane ticket mo. Aalis ito sa loob ng 3 oras. May iba ka pa bang kailangan ng tulong? wala na. Salamat, ma'am. Sobra-sobra na ang utang na loob ko sa'yo sa lahat ng ginawa mo. Ang totoo, ang pamilya ko ay malaki ang utang sa'yo. Ma'am, may hihilingin lang ako sa'yo kung sakaling malaman ni Pedro ang lahat at magtanong tungkol sa akin. Pakiusap, sabihin mo sa kanyang wala kang alam. Hindi mo ba sinabi sa kanya na aalis ka? Hindi na kailangan. Gusto ko na lang umalis ka agad. Ayoko nang dagdag na problema.
Alice? Saan? Teresa, saan ka pupunta? Wala iyon. Bakit ka pa pumunta? Nanay, magpuputol na tayo ng cake. Ah, medyo masama ang pakiramdam ko. Kayo na lang ang magputol. Halika na. Sabay tayong magputol ng cake. Hindi. Sumama ka kay Alba. Bakit ako ang sasama sa kanya? Kasi magkasundo kayo. Paggupit lang ng cake yan, hindi naman big deal. Galit ka pa rin ba sa nangyari sa restaurant noon? Sinasabi ko sa'yo, kung mangyari ulit yon, ihahatid kita sa ospital. Hindi pa gumagaling ang sugat ko sa kamay. Hindi masyadong maginhawa. Mas mabuti pang sumama ka kay Alba. Ganun pala. Sige, sabay na tayong uuwi mamaya. Oh, Wow, ang ganda ng tambalan ni na Mr. Santos at Alba. Parang hindi birthday cake, parang wedding cake. Wow. Halik, halik. Halik, 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 halik. Yan ba si Mrs. Santos? Anong Mrs. Santos, Mrs. Santos? Kung hindi nag-abroad si Alba, makakaangat kaya ang babaeng yon? Narinig mo ba yon? Kung may hiya ka, umalis ka na sa pamilya Santos? Bingi ka ba o pipi? Kausap ka namin. Hindi ka ba nakakarinig? Teresa, Teresa, okay ka lang? Sino ang gumawa nito? Anong ginagawa mo't nakatayo ka lang diyan? Tumawag ka ng doktor. Ngayon din. Teka, sasamahan kita sa ospital. Mr. Santos, may nangyari. Sabi ni Miss Vega, masakit ang tiyan niya. Puntahan mo siya agad. okay lang ako. Pumunta ka sa kanya. Hayaan mo ang doktor ang bahala sa kanya. Kaya ko naman mag-isa. Bakit nakakabahala ang kabutihan ng loob niya? Pedro, Ang sakit na ng tiyan ko. Aray. Pupuntahan kita mamaya. Babawian kita. Halika, ihahatid kita sa ospital. Oh, Galit ka pa rin ba sa nangyari sa restaurant nung gabing iyon? Sumpa ko, kung mauulit man, ikaw ang uunahin kong dalhin sa ospital. Pedro, paalam na magpakailanman. Teresa. Bakit ka bigla-biglang tumakbo palayo? Hindi ko maintindihan ang iniisip ng kuya ko. Hindi siya sumasama kay Alba at nag-aalala siya sa'yo. Pinadala pa nga niya ako para dalhan ka ng gamot na ito. Ibigay mo na lang kay Alba. Hindi ko na ito kailangan. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi ba't palagi namang umiibig ang kapatid mo kay Alba? At palagi mo namang sinasabi na gusto mo siyang maging hipag mo. Ngayong ako na ang nagpapasyang hiwalayan siya. At iwan ang pwesto para sa kanya. Hindi ba mas maganda iyon? Hindi pwedeng mangyari iyon. Ikaw ang hindi tumigil sa pagpilit na pakasalan siya. At ngayon, bigla-bigla na lang ikaw ang humihingi ng diborsyo? Naiintindihan ko na. Gumagamit ka ng taktika, di ba? Well, hayaan mong maging malinaw. Hindi gagana yan sa kapatid ko. Nasa mesa ang mga papeles ng diborsyo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. At saka, buong panahon na yan, hawak-hawak mo ang kamay ko. Nalulungkot ka ba talaga sa pag-alis ko? Ako? Walang posibilidad. Sinasabi ko sa'yo, sana umalis ka na ngayon din. Kung aalis ka, magdidiwang ako ng may paputok. At ang kapatid ko, kung malaman niyang ikaw ang nagpasyang umalis ng mag-isa, tiyak na magiging masaya rin siya. Kung gayon, sana makuha ninyong lahat ang gusto ninyo. Siya. Umalis nga siya talaga. Para bayaran ang utang na loob. Isinuko ko ang mga pangarap ko. Ipinagkait ko ang kinabukasan ko.
at nawala ako sa sarili ko. Nagkunwari akong umiibig kay Pedro sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon, sinubukan kong maging perpektong asawa. Pinamahalaan ko ang tahanan ng buong puso at pag-aalaga. Pero wala akong nakuha ni katiting na respeto. Ni isang piraso ng sarili kong pagkatao. Ako ang naging babaeng yon. Ang sabi nila'y kumakapit kay Pedro. Wow, ang ganda ng pagsasama ni na Mr. Santos at Alba. Hindi mukhang birthday cake, mukha itong wedding cake. Wow, Halikan. Ngayon, sa wakas ay nabayaran ko na ang utang na iyon at nabawi ko na ang kalayaan ko. Teresa, saan ka ba pupunta? Ikaw? Wala ka bang sasabihin sa kapatid ko? Wow, mamumuhay ako ng buhay na para lamang sa akin. Teresa, kunin mo ang mga damit na isusuot ko bukas at lansyahin mo. Dalhin mo sa silid-aralan sa loob ng 3 minuto. Nasa ospital pa rin si Alba. Magpapalit ako at aalis na agad. Teresa. Ginoo, Nasaan si Teresa? Bingi ka ba? Sabihin mo sa kanyang bumaba na ngayon. Ginoo. Ang ginang ay wala na sa bahay. Wala siya sa bahay? Sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na umalis? Sa ganitong oras, dapat ginagawa niya ang kanyang mga gawain. Ano ang ginagawa niya sa labas? Sino ang nagpahintulot sa kanyang umalis? Patatong awat. Anong magawain? Ginoo, umalis na sa bahay ang ginang ilang araw na ang nakalipas. Noong araw na iyon, nang pumunta kayo sa ospital kasama si Binibining inimpake niya ang kanyang mga gamit at hindi na bumalik. Ginoo, bakit hindi kayo lumabas at hanapin siya? Dahil para naman sa'yo, tanggapin mo na. Maghiwa tayo ng cake ng magkasama. Hindi, sumama ka kay Alba. Bakit ako ang dapat sumama sa kanya? Dahil magkasundo naman kayong dalawa. Paghihiwa lang naman ng cake. Hindi naman ganoon kalaki ang bagay. Ayos lang ako. Ikaw ang unang pumunta sa kanya. Hayaan mo ang doktor ang mag-alaga sa kanya. Kaya ko naman mag-isa. Ay, Teresa. Paano ko hindi agad napansin? Ang galing mo palang artista. Tigilan mo ang pagpapanggap na mapagbigay. Pinapunta mo ako para alagaan si Alba, para lang maparamdam sa akin ang guilt. Kaya iisipin kong nabigo kita, di ba? At ngayon, naglalaro ka ng takbuhan sa akin, ha? Akala mo ang talino mo, di ba? Akala mo hahanapin kita, Teresa. Walang ganoon. Kung may pag-iisip ka, bumalik ka ngayon din. Sir, ilang araw nang nawawala ang babae. Nandoon siya mag-isa. Sa totoo lang, hindi ito ligtas. Paano kung ikaw? Ano ang maaaring mangyari sa kanya? Noong tumalon siya sa malamig na ilog at hindi siya namatay, mas maliit ang tsansa niyang mamatay ngayon. Pero ano? Ha? Saan pa siya pupunta kung iiwan niya tayo? Sa ngayon, naglalaro lang siya ng kanyang larong pagpapakatatag. Kung hahanapin ko siya ngayon, ibibigay ko lang ang gusto niya. Sinasabi ko sa'yo, sa ilang araw babalik siyang nakayuko, parang aso na hindi mabubuhay ng walang amo. Lalapit siya para maglingkod sa akin na may pagsisisi. At binabalaan kita, huwag kang hahanap sa kanya. Kapag bumalik siya, pabayaan mo siyang mag-isip sa pintuan. Kapag sapat na, papasukin siya. Ito ba? Isang kasunduan sa diborsyo. Kailan ko ito pirmahan? Kasunduan sa diborsiyo. Kailan ko ito pirmahan? Ano? Kung wala kang problema dito, pirmahan mo na lang dito. Wow, Teresa. Sinamantala mo na hindi ko napansin para mapapirmahan mo ako nito? Hindi wasto ang kasunduang ito. Hindi ko ito tatanggapin. Sir, hahanapin na ba natin siya? Hahanapin? Bakit? Hindi kailanman maghihiwalay sa akin si Teresa.
Masyado niya akong mahal. Mabilis siyang tumalon sa ilog para sa akin nang walang pag-aatubili. Maraming beses ko na siyang iniwan at hindi siya kailanman nagalit. Hindi niya ako kayang talagang iwan. Siyempre, yan na yon. Siguro nagseselos siya dahil inalagaan ko si Alba. Babalik din siya. Sa mundong ito, bukod kay Madam, wala nang ibang magmamahal sa master ng ganito kalalim. Kapag nawala siya, siguradong magsisisi siya. Ano yang amoy? Sunog at ang sama ng lasa. Irene, nasaan si Teresa? Papaglutuin mo ulit siya nito. Paano siya nagluto ng ganito? At naglakas loob pang ihain? Ma'am, hindi pa po bumabalik nitong mga nakaraang araw. Ako po, ang gumawa ng lugaw na ito. Anong nangyayari? Noong una, akala ko nagbibiro lang si Teresa tungkol sa diborsyo. Kung tutuusin, yung pakikipag-asawa kay Pedro ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Pero sa huli, hindi ako makapaniwala. Umalis nga talaga siya. Bakit ka ngayon nagagalit? Oh, dapat bang magdiwang ako? Siyempre, yung istorbo na yon sa wakas umalis na ng kusa. Nakakagaan ng loob. Bukod pa riyan, ngayong si Alba ay single na rin. Pwede na kayong dalawa. Paano mo nalaman na nagdiborsyo kami ni Teresa? Ako, noong araw na yun sa party, nang utusan mo akong dalhan siya ng gamot, nakita ko siya, umaalis kasama ang maleta niya. Kasama ang maleta niya? Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Akala ko, nagtatampo lang siya. Hindi ko inakalang gusto niya talagang magdiborsyo. Aray, sa mundong ito, maliban kay Madam, wala nang ibang nagmamahal sa master nang tulad niya. Kapag nawala siya, magdaramdam talaga siya. Irene, tawagan mo si Teresa. Sabihin mo na bumalik siya kaagad. Sir, nitong mga nakaraang araw, daang beses ko na siyang tinawagan. Ang numero niya ay laging naka-off o hindi maabot. Siguro kung ikaw ang tatawag sa kanya, baka hindi siya magalit at sasagutin ang tawag mo. Totoo, si Teresa. Hindi siya nangahas na hindi sumagot sa tawag ko. Kung ako ang tatawag, tiyak na sasagutin niya. Sir, anong problema? Ako. Sa lahat ng mga taong ito, hindi pa ako tumatawag sa kanya ng kusa. Wala akong numero niya. Meron ako. Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi naabot. Pakitingnan at ulitin ang pagdial. Siya. Pinatay niya ang kanyang numero. Pedro, huwag kang masyadong mag-alala. Si Teresa ay isang ulila. Wala siyang ibang pupuntahan. Nakita ko rin ang kanyang maleta noong araw na iyon. Hindi naman mabigat. Malamang hindi niya maayos na inimpake. Baka bumalik siya sa loob ng ilang araw. Totoo. Tiyak na babalik siya. Oh. Irene. Po. Kailan mo kinuha? Lahat ng damit niya? Sa loob ng 5 taong ito, 3 beses lang siyang nagpalit ng damit. Bawat taon, iyon lang ang kaunti niyang damit. Paulit-ulit niya lang iyong sinusuot. Hindi kayo bumili ng kahit anong damit para sa kanya. Itong pajama na ito ang tanging ibinigay mo sa kanya. Pedro, binili mo ba itong pajama para sa akin? Ang ganda. Gustong-gusto ko ito. Ito. Binili ko ito kanina para kay Alba. Pero para sa kanya ay luma na at hindi niya nagustuhan.
nakalimutan kong itapon. Pwede mo namang gamitin kung gusto mo. Hindi pwedeng mangyari iyon. Bawat buwan, inuutusan ko si Sarah na bigyan siya ng $1,000 na panggastos. Paano nangyaring wala siyang pambili ng damit? Sarah, anong nangyari? Isa lang siyang may bahay na nasa bahay lang buong araw. Wala naman siyang mga meeting o mga lakad. Para kanino pa siya mag-aayos? Bakit niya kailangan ng napakaraming pera? Maraming gastusin sa bahay. Siya rin naman ang nagsabi na gusto niyang tumulong sa mga gastusin sa bahay. Oo, tama. Para tumulong sa mga gastusin. Ikaw, Bukod pa riyan, hindi ko naman kinuha lahat ng pera niya. Binibigyan ko pa rin siya ng $60 bawat buwan. At hindi ko naman siya pinagbabayad ng mga gastusin sa bahay. Hindi ba sapat sa kanya ang $60? Sir, tingnan mo ito. Yung $60 na natatanggap niya bawat buwan, hindi niya ginagastos. Lahat yon itinatabi niya. Kadalasan, nag-iipon siya ng mga retaso ng papel para ipagbili. Lahat ng perang yon, ginagamit niya para bumili ng regalo para sa'yo. Tuwing may piyesta, at sa kaarawan mo, hindi siya nakalimot kahit minsan. Ang problema lang, hindi mo binuksan ang mga regalong yon. Maligayang kaarawan. Tingnan mo, naghandog ako ng regalo para sa kaarawan mo. Ito yung limited edition na modelo mula sa paborito mong anime. Yung globally exclusive na dilaw na pato. Nagpila ako mula 3:00 ng umaga. 6 na oras akong nakapila. Namamanhid na ang mga binti ko. At halos hindi ko naabutan ang huling isa. Nagustuhan mo ba? tapos ka na ba? Ano ba ang nagawa ko? Ano ba ang nagawa ko sa kanya? 5 taon. 5 taon sa kabuuan. Buong puso niyang inalok sa akin ang kanyang puso. At trinato ko siya ng parang basura. Paulit-ulit. Paulit-ulit, tinapakan ko siya. Sa pinakamalupit at pinakawalang awang paraan. Sinira ko siya. Pedro, saan ka pupunta? Para hanapin siya. Ngayon na, agad-agad. Pedro, kumalma ka. Sir, Teresa, nasaan ka? Saan kita hahanapin? Sabihin mo, saan pumunta si Teresa? Anong ginagawa mo? Manloloko ka. Binabalaan kita. Umalis ka sa daan. Ako ang asawa niya. May karapatan akong malaman kung nasaan siya. Ah, talaga? Sabi mo asawa mo siya. Sabihin mo nga sa akin, kailan ang kaarawan ni Teresa? Ako? Mabuti. Hindi mo alam. Sabihin mo naman ang iba. Ano ang paborito niyang pagkain? Anong lasa ang pinakaayaw niya? Ano ang paborito niyang kulay? Anong libro ang nakakapagpatawa sa kanya? Anong kanta ang nakakapagpaiyak sa kanya? Ni hindi mo nga alam ang mga ito. Kaya, sa loob ng 5 taong ito, nagmalasakit ka ba kahit sandali? Talagang manloloko. Hindi mo alam ang kaarawan niya, ni hindi mo alam ang mga gusto niya. Hindi ka talaga nagmalasakit. Anong karapatan mo para sabihing ikaw ang asawa niya? Sabihin mo lang sa akin kung saan siya pumunta. Gagawin ko ang kahit anong hilingin mo. Hindi ba't asawa mo siya? Ni hindi mo nga alam kung saan pumunta ang sarili mong asawa? Tapos may lakas ka pa ng loob na magtanong sa akin. Hindi mo ba gusto ang imposible mong pag-ibig? Ngayong wala na si Teresa, hindi ba't perpekto na ito para makasama mo siya? Hindi ka ba nag-alala para sa ibang tao? Di sumama ka sa kanya.
Kaya, pwedeng bigyan mo siya ng mensahe mula sa akin? Si, gusto kong marinig kung ano pa ang masasabi ng isang tulad mo na tanga. Hindi ko siya pinahalagahan noon. Ngayon, alam kong nagkamali ako. Kung siya'y babalik, pangako ko, natutuparin ko ang aking mga tungkulin bilang isang asawa. Sana bigyan niya ako ng isang pagkakataon. Sana patawarin niya ako. Isa pang pagkakataon. Naku, please, mga lalaki. 1,000 beses ko nang narinig ang mga salitang yan. Kung alam mong nagkamali ka, di tanggapin mo ang mga kahihinatnan. Lahat tayo'y unang beses lang mabubuhay. Bakit siya pa ang dapat umayon sa'yo? Teresa. Nasaan ka? Pedro, pumunta ka sa mansyon. May sasabihin ako sa iyo tungkol kay Teresa. Hoy, Luisa. Teresa, nagkita lang kami ni Pedro at tinanong niya ako kung nasaan. At sinabi mo ba sa kanya? Siyempre hindi. Paano ko kayo ipagkakanulo para sa isang gago na tulad? Oo nga pala. Nakuha ko na rin ang passport ko. Sa ilang araw, magbabakasyon na ako sa ibang bansa. Magkakasama tayo. Ayos. Pedro, ngayong hiwalay na kayo ni Teresa, di ikaw at si Alba. Hindi ako pumapayag na hiwalayan si Teresa. Alam ko, nang umalis siya, hindi niya sinabi sa iyo. Pero sabihin mo sa akin, hindi ba niya rin napag-usapan sa iyo ang diborsyo? Naaalala ko, na pumirma ka nga sa kasunduan sa diborsyo? Akala ko pagsusulat lang ng kasunduan, wala nang iba. Hindi ko inakala na magiging opisyal ang lahat. Mukhang ang pagsasama nating ito ay tuluyan ng nagwakas. Noon, sobrang in love kayo ni Alba. Tapos nag-divorce si Alba at nag-abroad, at ikaw, desperado ka. Ngayon, kakadivorce lang niya at bumalik sa bansa. At ikaw naman ay nakipag-divorce kay Teresa. Hindi ba't perpekto na kayong dalawa ni Alba? Bakit? Noong kami pa ni Alba ay hindi pa. Kayo ang nagsabing hindi kami bagay. Ito ang tawag doon. At ngayong nakipag-divorce na ako kay Teresa, ngayon nyo lang sinasabing bagay kami? Sa loob ng 5 taon, nasanay na ako sa pag-aalaga ni Teresa. Hindi ko maisip ang buhay ko nang wala siya. Magiging malaking problema iyon. Tungkol naman kay Alba, ako. Oo, gusto ko siya. Pero hanggang pangarap lang siya para sa akin. Gusto mo, iwan ko si Teresa para sa kanya? Hindi ko kaya. Pedro, may ipapakita ako sa'yo. Ito ay, 5 taon na ang nakalipas, nang pumunta si Teresa para magpasalamat sa Pamilya Santos sa pagpapaaral sa kanya. Ito ang pinirmahan namin. Anak, kung talagang gusto mong magbayad ng utang na loob, pirmahan mo ito. kaya, mula sa mga gawaing bahay, hanggang sa mismong buhay,
Lahat ng kanyang ginawa ay simpleng nakasaad sa kasunduan. Aminin ko, napakagaling ng ginawa ni Teresa. Sa totoo lang, naging parang tunay kong manugang na babae siya. Sa loob ng 5 taon, bawat magandang ginawa niya para sa akin ay para lang tumumbas sa utang na loob. Kaya pala nagmadali siyang makipaghiwalay nang bumalik si Alba. Hindi iyon. Kung hindi niya ako minahal, bakit siya walang pag-aalinlangang tumalon sa ilog? Kung hindi niya ako minahal, bakit siya luluhod ng buong maghapon sa templo? Sa buong 5 taon, kung hindi niya ako tunay na minahal, ang pagtingin niya sa akin ay hindi sana naging. Iyon ay tiyak na hindi nakasaad sa kasumpa-sumpang kontratang iyon. Ang huling beses na nawalan ng ulit si Pedro ay 5 taon na ang nakalipas. Ma, kung alam mong umalis siya ng bansa, alam mo kung saan siya pumunta, di ba? Sabihin mo sa akin, pakiusap, sabihin mo. Hiniling ni Teresa na huwag kitang sabihan. Pero, ngayon ay wala ng problema kung sasabihin ko. Pumunta siya sa... Inihanda ko para kay Teresa ang mga dokumento para makalabas siya ng bansa at binilhan ko siya ng tiket. Pumunta siya sa Uniel. Siya? Uniel. Teresa. Hintayin mo ako, susunduin kita. Pedro. Walang saysay yan. Kakadiskubre ko lang. Pumunta siya sa bansang inayos ko para sa kanya. Pero paglapag niya, sumakay agad siya ng ibang eroplano, papunta sa ibang bansa. Pagkatapos ng lahat, nanay mo ako. Inasahan na ni Teresa na darating ang araw na ito. Anak, hayaan na ang nakaraan. Ang dapat mong gawin ngayon ay hindi mamuhay sa anino ng kanyang pag-alis, kundi piliin na tanggapin si Alba at mabuhay ng maayos. Sa totoo lang, kailangan mong mabuhay ng mas mabuti pa. Pedro, bumalik ka agad. May nangyari kay Alba. Umalis ka na. Tandaan mo ang sinabi ko. Tanggapin mo si Alba, mabuhay ng maayos. Teresa, umalis ka para mapagtanto ko kung gaano ka kahalaga na hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mabuti. Ngayon, ipapatunayan ko yan sa'yo. Kahit wala ka rito, nandito pa rin si Alba. At saka, kaya kong magkaroon ng magandang buhay kasama siya. Alba, Lumayo ka sa kanya. Ginoong Moreno, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Anong dahilan ng pagpunta ko rito? Talagang hindi mo alam? 5 taon akong kasal kay Alba at sa loob ng 5 taong iyon, binabastos mo siya ng paulit-ulit. Kung hindi dahil sa'yo, paano kami maghihiwalay? Anong kinalaman ko doon? Kahit nagpakasal kami ng biglaan, totoong nagmamahalan kami. Maganda ang relasyon namin noong una. Pero nitong 5 taon, palihim dumadalaw ka sa kanya linggo-linggo at ang kapal pa ng mukha mo na bigyan siya ng regalo. Nalaman ko rin, dahil talaga sa mga regalong iyon kaya nag-aaway kami ng paulit-ulit. Hanggang si Alba, nang hindi man lang nagsasabi sa akin, naghiwalay at umuwi na sa probinsya. Pedro, huwag mong sabihing hindi galing sa'yo ang mga regalong iyon. Ano? Nag-aalala lang ako sa kanya. Yun lang. Nag-aalala? Ginoong Santos, ang kakaiba mo naman, may asawa ka na? At hindi mo inaalala ang sarili mong asawa, kundi ang asawa ng iba. Ganyan ka ba pinalaki? Hiwalay na ako. Pedro, totoo bang hiniwalayan mo si Miss Salas? Diborsyo? Ang isang lalaking tulad niya, magdi-divorce? Karapat-dapat talaga yun sa kanya. Sa bahay, mayroon siyang tunay na asawa at sa labas, puno siya ng pakikipagsapalaran. Ang galing makipaglaro. Kahit sinong babae, mapipilitang hiwalayan siya. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Hindi ganoon ang kapatid ko. Minahal niya talaga si Alba. Sila ang perpektong magkasintahan. At saka, ikaw at si Alba ay diborsyado na. Di ba? Wala na kayong relasyon. Ikaw ang panggulo. Ayaw namin dito sa'yo. Umalis ka na. Ah, talaga?
Kung gayon, Pedro, bakit hindi mo tanungin si Alba kung mahal ka niya o hindi? Alba? Lahat ng ginawa ko para sa'yo. Nakita mo naman, di ba? Tayo ang talagang bagay. Pasensya na. Ako, lagi kitang itinuring na parang kapatid lang. Hindi pwedeng ganito. Alba? Sigurado akong may nararamdaman ka para sa akin, di ba? Dahil ba nandito si Sergio, kaya hindi mo magawang sabihin ang totoo? Pedro, ang totoo? Alam ko nang gusto mo ako. At saka, may nagsabi sa aking kaibigan na magpapahayag ka ng nararamdaman mo. Para hindi magkamali ng akala si Sergio, umalis ako ng bansa kasama siya para maiwasan ka. Pagkatapos naming ikasal, abala sa trabaho si Sergio. Madalas, may mga hindi pagkakaunawaan siya sa ibang babae. May mga eskandalo pa nga. Kaming dalawa? Kaya madalas kaming mag-away. At nasira yon ng relasyon namin. Parang nasasakal na ako. Walang mapaglabasan ng nararamdaman. Kaya nag-post ako online. Pero, hindi ko inakala na pagkakita mo sa mga yon, mag-aakala kang may pag-asa ka pa at nagkamali ka ng pag-intindi. Linggo-linggo, mag-a-abroad ka para lang may dalang regalo sa akin. Bakit tinanggap mo ang mga regalo ko? At bakit ka tumuloy sa bahay ko? Magho-hotel na sana ako. Pero ikaw ang nagpumilit na sa iyo ako tumuloy. Alam mo, mula nang bata ako, hindi ko alam kung paano tumanggi sa mga tao. Bukod pa riyan, akala ko kasal ka na nasa bahay mo si Miss Salas at magpapakabait ka. Pero, hindi ko inakalang ikaw ay... Sa totoo lang, sa lahat ng mga taong ito, ako lang ang nag-asa ng mag-isa at nagpumilit ng walang saysay. Alba, ang nangyari noon ay pagkakamali ko. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ipinapangako ko sa iyo na hindi na muling mangyayari ang ganoon. Ngayon, gusto mo bang umuwi kasama ko? Oh, yung kasunduan sa diborsyo, kinansela ko na. Ako. Alba, huwag mong sagutin ng oo. Alba, huwag mo siyang sagutin ng oo. Kapatid ko ang pinakamabait sa iyo. Tinatanggap ko. Alba, ang kapatid ko ang pinakamabait sa iyo. Bakit hindi siya ang piliin mo kaysa kay Sergio? Pedro, mabait si Miss Salas at siya rin ang pinakamahalaga sa iyo sa buong mundo. Huwag mo siyang pakawalan, sundan mo siya. Totoo. Si Teresa ang pinakamabait sa akin sa buong mundo. Ay, ano ba ang nagawa ko? Ano ba talaga ang ginawa ko? Teresa, pasensya na. Ako ang nawalan sa'yo. Nitong nakalipas na 5 taon. Ibinigay mo ang pagmamahal mo sa maling tao. Maraming beses mo na akong pinatawad. Bakit hindi mo na lang ako patawarin muli? Bakit? Ma, ganyan na talaga ang kapatid ko. Kung magpapatuloy siya ng ganito, baka maulit lang niya ang mga pagkakamali niya noon. Subukan na lang nating humanap ng ibang babae para sa kanya, baka sakaling may makapagligtas sa kanya. Gising ka na rin? Heto, pampawala ng hangover. Ang baho mo. Sino ka? Inupahan ako ng nanay mo para palitan si Teresa. Hindi ako gagawa ng parehong pagkakamali niya. Kahit na ito ay bilang pasasalamat. Hindi kita aalagaan ng libre sa loob ng 5 taon. Bawat taon, kailangan mong bigyan ako ng 200,000 dolyar. Tama. Teresa? Paano ka naging napaka-inosente sa loob ng 5 taon? Ibinigay mo ang lahat. Dahil lang sa pasasalamat? Oy, inumin mo na lang yung pampawala ng hangover. Tapos maligo ka.
Magpalit ka ng damit. Ang baho-baho mo talaga. Nakakadiri. Hoy, kausap kita. Hindi mo ba ako naririnig? Kung hindi dahil sa pera, hindi ako. Lumabas ka. Hoy! Gusto mong maghiling? Pumunta ka sa simbahan. Huwag kang pumunta sa bahay ko. Makinig ka. Si Teresa lang ang gusto ko. Wala nang iba. Wala nang ibang pagpipilian. Ang natitirang opsyon ko ay humingi ng tulong kay Teresa. Teresa, napanood mo ba yung balita? Di ako makapaniwala na may iba na palang mahal si Pedro. Na may iba na pala siya. Ang saya-saya. Yung babaeng laging gusto ni Pedro, ayaw na ayaw sa kanya, at laging umiiwas. Sino ang mag-aakala na ang dakilang tagapagmana ng pamilyang Santos ay laging pangatlong pahamak? Teresa, ikaw lang. Kung ako yan, sinampal ko na yung ganyang manloloko ng 2 beses. Teresa, bakit parang wala kang reaksyon? Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Sa lahat ng mga taon ko sa pamilyang Santos, nandun lang ako para magbayad ng utang. Hindi ko naman talaga gusto si Pedro. Ngayong bayad na ang utang, kung ano man ang mangyari sa kanya, wala na akong pakialam. Mrs. Santos, Teresa, ang saya. Gumamit ako ng maraming koneksyon, pero nahanap ko rin ang numero mo. ma'am, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Teresa, pwede ka bang bumalik sa bansa? Ma'am, nakalimutan mo na ba? Ayon sa kasunduan ng utang na loob, mula nang umalis ako, bayad na ang utang ko. Ano man ang mangyari ngayon sa pamilya Santos, wala na yon sa akin. Pwede ka naming bigyan ng pera. Magkano ba? Sabihin mo, kahit ano. Hilingin mo, kahit ano. At saka, kung kaya mo, natratuhin si Pedro tulad ng dati. At bigyan siya ng anak, gagawin kitang tunay na Mrs. Santos. Ma'am, pasensya na. 5 taon, binayaran ko ang isang utang at namuhay na nakakulong sa sarili ko. Ngayon, gusto ko lang maging ako ulit. Mabuhay para sa sarili ko. Kaibigan, ayos yon. Sinusuportahan kita, si Mrs. Santos. Hindi rin naman ganoon kabuting tao. Noon, marami silang tinulungang tao, pero ikaw lang ang nagbayad ng utang nila. Bakit ikaw ang mawawala ng 5 taon? At kahit ganon, hindi pa rin sila kontento. Pera ba ang lahat? Kapag naging magaling ka ng pintor, walang hanggan ang kinabukasan mo. Sino ang nangangailangan ng pera nila? Kaibigan, nakita-kita na walang tigil sa paggawa nitong painting. Mayroon ba itong espesyal na kahulugan? Ang painting na ito ay parang kami ni Pedro. Parang nagkakaisa ang dagat at langit. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga nagkita. Doktor, kumusta na ang kapatid ko? Ang kanyang kalagayan ay naabot na ang limitasyon. Hindi na siya pwedeng magpatuloy sa pag-inom ng alak. Kung hindi, sa pinakamabuti, magkakaroon siya ng pangmatagalang epekto at sa pinakamasama, maaaring mapanganib ang kanyang buhay. Kung hindi, kailangan niyang gumaling sa lalong madaling panahon. Pedro, kasalanan ito lahat ni Teresa. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya natin ay binigyan siya ng pagkain, damit, at tirahan. At ngayon, siya pa ang naghain ng diborsyo, bago ka pa. Kung hindi siya biglang umalis, ikaw. Pedro, anong karapatan mong saktan ako? Kung hindi mo siya minamaltrato, hindi siya aalis. Pero, hindi ka rin ba may kasalanan? Ako. Medyo hindi lang ako masyadong nagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Pero kahit papaano, kada buwan ay binibigyan ko siya ng pera. Ikaw ang nagbawas ng kanyang gastusin. Ikaw ang minamaltrato siya. Kaya nga siya umalis. Oh, kailangan ko lang na lumayo sa akin ang lahat ng nasaktan sa kanya para lumayo sila sa akin. Pagkatapos, babalik si Teresa. Pedro, ano ang gagawin mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Siyempre, inaalis kita. Mga guwardiya. Dalhin si Sarah sa ibang bansa. Kung wala ang pahintulot ko, hindi siya pinapayagang bumalik. Kahit anong bansa, pwede. Pedro, ako ang iyong kapatid sa dugo. Wala na si Teresa. Hindi mo pwedeng
Dahil lang sa isang babae na hiniwalayan ka na, ay tratuhin mo ako ng ganito. Pedro. Pedro, huwag mo akong ipadala sa ibang bansa. May tao ba diyan? Siya na. Gumawa ka ng listahan ng lahat ng umapi kay Teresa. Gusto kong magbayad silang lahat. G. Santos. Pero maaari nitong gibain ang mismong pundasyon ng Santos Group. Worth it ba para lang sa isang babae? Basta't bumalik si Teresa. Kahit mawala sa akin ang buong Santos Group, worth it yon. Lumabas ka na ngayon. Opo, sir. Teresa, narinig mo ba yun? Nabaliw na talaga si Pedro. Ipinadala niya sa ibang bansa si Sarah. At higit pa riyan, lahat ng umagrabyado sa'yo sa mga nakaraang taon, pati pamilya nila, pinarusahan niya sila isa-isa. Ngayon, talagang may dating CEO na siya. Teresa, huwag mong sabihin na naantig ka at babalik ka. Walang kwenta ang huli na pagmamahal. At saka, hindi ko naman siya minahal. Bakit ko iintindihin ang ginagawa niya? Wow, ang gwapo niya. Ang gwapo talaga. Siya ba yung graduate na nagtagumpay sa pag-aaral at bumalik para magturo sa universidad na ito? Teresa, ang tagal nating hindi nagkita. Vicente. Teresa, sa wakas, nakita na kita. Vicente. Anong ginagawa mo dito? Nung nasa orphanage pa tayo, mula nang maampon ako, nawalan na ako ng koneksyon sa'yo. Nang tumanda na ako, palagi kong sinubukang hanapin ka. Pero kahit ilang taon akong naghanap, wala akong naging balita tungkol sa'yo. Alam kong mahilig ka sa pagpipinta. Minsan mong sinabi na ang pangarap mo ay mag-aral sa akademyang ito. Kaya nag-apply ako sa akademyang ito, nagtapos, at ngayon, nagtuturo na ako rito. Naghintay ako sa'yo. Kamakailan ko lang. Nalaman ang tungkol sa paghihiwalay ninyo ni Pedro. Doon ko nalaman na ikinasal ka pala sa kanya. Buti na lang, naabot mo rin ang pangarap mo. At ako, sa wakas, nakita na kita rito. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, marami ka bang pinagdaanan sa pamilya Santos? Kaunting paghihirap ay wala yan. Pero ngayon, nakabalik na ako sa kalayaan ko. Kaya, ano ang plano mo ngayon? Magtapos muna, tapos magkaroon ng eksibisyon. Siguro, maghanap ng trabaho. Kaya, babalik ka ba? Siyempre, babalik ako. Pagdating ng panahon, sabay tayong pumunta sa direktor. Pero sa ngayon, ayaw kong manatili sa bansa. Dahil baka makasalubong ko si Pedro. Maligayang bati, Teresa. Maligayang pagtatapos. Salamat. Seremonya ng pagtatapos na naantala ng 5 taon. Naantala ng 5 taon. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Maligayang pagtatapos, Teresa. Salamat, Vicente. Nabili ko na ang mga tiket para umuwi bukas. Sabay tayong uuwi. Pupunta tayo para makita ang prinsipal. Nakausap ko na rin ang isang tao. Kapag nakauwi na tayo, mag-organisa sila ng eksibisyon para sa iyo. Ngayon, dahil nandito ako, sasamahan kita sa lahat. Si. Teresa, maligayang bati. Sa wakas, natapos mo na ang iyong pag-aaral. Nagtapos ka sa universidad ng iyong pangarap. Vicente, napakahirap ng pinagdaanan ni Teresa. Mula ngayon, sa iyo ko na siya ipagkakatiwala. Manggako ka sa akin na aalagaan mo siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Principal. Aalagaan ko siya ng nararapat. Hindi ako magiging katulad ni Pedro, yung lalaking iyon. Teresa,
3 taon na ang nakalipas. Pag alis mo, hinanap ako ni Pedro. Gusto niyang malaman kung nasaan ka. Pero halatang hindi siya mapagkakatiwalaan. Kaya hindi ko sinabi sa kanya kahit ano tungkol sa iyo. 3 taon na ang nakalipas. Sana, nakalimutan na ako ni Pedro ngayon. At sana, tumigil na siya sa pagulo sa atin. Wala ba talagang silbi ang lahat sa inyo? 3 buong taon na ang lumipas. Gamit ang lahat ng yaman ng pamilya Santos. Hindi pa rin ninyo mahanap ang isang tao? G. Santos, bigyan ninyo po kami ng kaunting panahon. Nangangako kaming malalaman namin kung nasaan ang binibini. Lahat, lumabas kayo. Isa pang buwan ang ibibigay ko. Kung hindi ninyo siya matagpuan, lahat kayo ay tatanggalin. Teresa, noong una kang umalis, akala ko lang sanay na ako sa iyong pag-aalaga. Pero nang tuluyan kang nawala, naunawaan ko na ang ugaling iyon. Naging pag-ibig na pala. Pero dahil sa pagdating ni Alba, hindi ko pinansin ang nararamdaman. At nang sa wakas, ay naunawaan ko na, wala ka na. Teresa, nasaan ka na? Sir, bukas sa Riviera may eksibisyon para sa isang bagong artista. Inimbitahan po kayong dumalo. Nasaan ka kagabi? Nasa beach, kumuha ng inspirasyon. Kailan pa naging hilig mo ang pagpipinta? Kasalanan ko yun noon. Hindi ko alam na ganun mo pala kamahal ang pagpipinta. Kung hindi dahil sa pagbabalik nito, isinuko mo pa ang pag-aaral sa abroad. Kung hindi, baka, sikat ka na ngayon. Sir, para mas makilala ang binibini sa mga nakaraang taon, dinaluhan niya ang bawat exhibit sa Riviera. Kaya ngayon, Siguradong pupunta ako. Bawat exhibit ay pagkakataon para makilala muli si Teresa. Hindi ko palalampasin to. mabuti. Teresa, narito ang listahan ng mga negosyanteng dadalo bukas. Tingnan mo. Pupunta rin ba siya? Ayos lang. Kung ayaw mo na makita si Pedro, bukas, pwede kang tumanggi sa mga interview. O, di kaya, wag na lang sumipot. Wala yon. Wala na akong utang na loob sa pamilya Santos. Wala na akong dahilan para patuloy na umiwas sa kanya. Ang lahat dapat matapos na. Ang mga gawang ito, sa teknik at intensyon, ay ganap na naabot. Talaga bang isang baguhan ang nagpinta nito? Nakakamanghang makakita ng ganoong talino sa isang baguhan. Walang alinlangan, ang kanyang kinabukasan ay magiging maayos. Bawat isa sa mga pinturang ito ay puno ng pagnanasa at pagtugis ng kalayaan ng isang babae. Kung hindi ako nagkakamali, ang artista ay dapat ding babae. Ginoong Santos, magaling ang mata mo. Ang pinturang ito ang una na kanyang ipininta matapos siyang makalaya sa 5 taon ng nakakasakal na pag-aasawa. Nanalo ito ng premyo sa isang royal exhibition sa ibang bansa. At hanggang ngayon, ito ang tanging gawa ng isang pambansang artista na nanalo ng premyo doon. Ang distansya sa pagitan ng ulap at dagat. Oo, sa modernong pag-aasawa, ang agwat sa pagitan ng lalaki at babae, hindi ba ito tulad ng distansya sa pagitan ng ulap at dagat? Tila sila'y nagkakaisa sa abot-tanaw. Ngunit sa totoo, sila'y magkahiwalay. Diyos ko, ano kaya ang naranasan ng artista sa kanyang pag-aasawa upang makapagbinta ng ganito? Ang kahanga-hanga ay, matapos ang lahat ng paghihirap, nagawa niyang sumulong. Ayos lang ako. Ikaw ang unang pumunta sa kanya. Hayaan ang doktor ang mag-alaga sa kanya. Oh, ang 5 taong ito? Gaano kaya siya naghirap? Gaano kaya ang sakit na kanyang tiniis?
Tingnan, dumarating na ang artista. Teresa. 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 Teresa, sa wakas nakabalik ka na. Huwag ka nang umalis ulit ha. Pedro, bitawan mo ako. Ayaw ko. Kung babalik ka sa akin, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pedro! Kumusta ka, Teresa? Okay ka lang? Okay lang ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Teresa. Pedro, ang babaw mo talaga. Hindi ba sapat ang lahat ng sakit na dinulot mo sa kanya? Paano ka nakakapalpa ng mukhang habulin siya? Pasensya na, Teresa. Bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi sa'yo, okay? Paano mo siya babawiin? Mabubura ba nito ang mga galos na dala-dala niya sa loob ng 5 taon sa bahay niyo? Teresa? Bakit mo ako hiniwalayan? Wala na bang pagkakataon na bumawi sa'yo? Na mahalin ka? Bayad na ang utang ko. Kaya oras na para umalis ako. Imposible. Sinasabi mo ba na lahat ng ginawa mo noon ay para lang mabayaran ang utang? Tama. Sa loob ng 5 taon, hindi kita nagustuhan. Upang hindi ako mahulog sa iyo, nang pirmahan ko ang kasunduan ng pagiging kumpidensyal sa iyong ina, naghanda rin ako ng kasunduan para sa diborsyo, upang palaging ipaalala sa sarili ang distansya at pagkakaiba sa pagitan natin. 5 taon iyon. Wala ka bang naramdaman para sa akin? Siyempre naman, pero sa sandaling nagsimula akong magkaroon ng nararamdaman para sa iyo, nakikita ko ang lahat ng ginawa mo para kay Alba. At nawawala ang nararamdaman ko. Kaya, ako ang sumira ng lahat. 5 taon. Ay parang napakatagal. Napakatagal. Akala ko ganoon na ang magiging buhay ko. Pero maikli rin ito. Dahil sa isang saglit, pinakawalan kita. Pedro, salamat sa iyong pagiging malamig nitong 5 taon. Nakatulong ito para umalis ako ng walang pagsisisi. Noon at ngayon, sa pagitan natin, may utang lang na dapat bayaran. Teresa, Pedro, nobya ko na siya ngayon. Mas mabuti pang lumayo ka sa kanya. Kung gagambalain mo ulit siya, huwag kang magagalit kung masaktan kita. Teresa, teka, may ibibigay ako sa'yo. Sa loob ng 5 taong yon, hindi kita nabigyan ng bulaklak. Kahit isang regalo, wala. Kung tatanggapin mo ang mga rosas na ito ngayon, isipin mo na lang na ito ang simula ng pagbabawi ko. Ayos. Teresa, alam ko na. Pedro, ang gusto ko ay rosas na kulay rosas. Si Alba ang mahilig sa pula. 5 taon kayong mag-asawa at hindi mo man lang alam kung ano talaga ang gusto ni Teresa. Anong karapatan mong ligawan ulit siya? Hindi na mahalaga. Sinabi ko na, hindi ko siya gusto. Kaya kahit anong ibigay niya sa akin, ayaw ko. Teresa, nasasanay na ako sa buhay na kasama ka. Nang umalis ka, saka ko lang na-realize na in love na pala ako sa'yo. Hindi ba dapat panagutan mo yon? Bakit ako ang dapat managot para sa'yo? Kasi gusto kita. Gusto mo ako? Sigurado ka ba? Sa totoo lang, nasanay ka lang na nandito ako. Para sa'yo, para akong katulong. Yung ibang babae sa pamilya Santos, kumikita ng mahigit 50,000 piso kada buwan. Ako hindi lang walang sweldo. Naglabas pa ako ng sariling pera. Sino pa ang gagawa ng ganon? Handa pa nga akong ibigay ang buhay ko para sa'yo. Kadiri! Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa kanya, gusto mo pa ring bumalik siya sa'yo? Nangangarap ka. Ev, dahil lang gusto mo siya, kailangan niyang panagutan ka? Akala mo sino ka? Hindi naman yan pag-ibig. Malinaw na panggigipit yan. Gusto mo lang ng libreng katulong.
Teresa, narinig kong nakabalik ka na sa bansa. Opo, Ginang Santos. Kung may sasabihin po kayo, sabihin nyo na. Gusto kitang imbitahan sa mansyon. Ano sa tingin mo? Teresa, malamang gusto kanyang pumunta para makipag-ayos kay Pedro. Huwag kang makinig sa kanya. Sige, pupuntahan kita. Teresa, hindi mo dapat sinang-ayunan. Hindi naman talaga siya mabuting tao. Yung paraan niyang paghingi ng pabor sa'yo ay nakakadiri na. Kung makikipagkita ka ulit sa kanya, alam mo ba kung anong kasuklam-suklam na hihilingin niya ngayon? Noong nag-abroad ako, malaki ang naitulong niya sa akin. Ngayong pupuntahan ko siya para matapos na ang lahat, para quits na tayo. Teresa, 3 taon na ang nakalipas. At mas lalo kang gumaganda, sayang naman. Noon, si Alba lang ang nasa isip ni Pedro, kaya nakalimutan niya ang isang babaeng tulad mo. Ginang, tapos na ang nakaraan, kalimutan na natin yon. Kung may sasabihin kayo, sabihin nyo na. Teresa, matutulungan mo ba kami isang beses pa, tulad ng ginawa mo 5 taon na ang nakalipas? Ginang, may kasintahan na po ako. Pasensya na po talaga. Ito. Alam mo na, si Pedro at Alba ay hindi na nag-uusap. Sinisiguro ko sa'yo, kapag ikinasal kayo, ikaw ang magiging tunay na Ging Santos. Isipin mo na lang na isang pasasalamat sa pagpapaaral ko sa'yo noon. Ginang, sa pagpapaaral ninyo sa akin, nabayaran ko na ang utang ko. Ang pera sa card na ito ay doble ng ibinigay ninyo sa akin. Ngayon, ibinabalik ko ang lahat sa inyo. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa pera. Di pag-usapan natin ang pagbabalik ng pabor. Bayad na ko sa utang na yun 3 taon na ang nakalipas. At saka, hindi lang naman ako ang tinulungan mo noon, pero bukod sa akin, may nagbalik ba ng pabor sa kanila? Pero, Bakit ako at hindi sila? 5 taon kong binayaran yon. 5 taon ang kabataan ko. Ang pinakamagandang panahon. Ibinigay ko yon sa pamilya Santos. Hindi ba sapat yon? Dahil lang mabait ako? Akala mo may karapatan kang pilitin akong magpakailanman na bayaran ang utang na yon? tama na. Ito ang kapalaran ng pamilya ko. Teresa, anong ginagawa mo sa bahay namin? Anong pinag-usapan ninyo ni Mama? Yung dati pa rin. Gusto niya ako, tulad ng dati. Naisuko ang kinabukasan at karera ko. Pati na ang kasalukuyang pag-ibig ko. Para bumalik sa'yo. Pasensya ka na. Teresa, ikaw ang may kasalanan nito. Dahil sa'yo, ipinadala ako ng kuya ko sa ibang bansa ng 3 buong taon. Makikita mo, ngayon, hindi kita patatawarin. Teresa, kumusta ka? May ginawa bang problema sa iyo? Si Ginang Santos? Kahit subukan ko, walang saysay. Ngayon, sa pamilya Santos, wala na akong koneksyon. Teresa, bukas ng gabi, may reception sa bahay ko. Gusto kong sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa lahat. Ipapahayag ko na ikaw ang aking asawa. 5 taon akong napangasawa ni Pedro at hindi siya kailanman sa harap ng sinuman ay kinilala ako bilang kanyang asawa. Tara na. Kahit naampon si Ginoong Gomez, palagi siyang itinuring na parang tunay na anak. Napakabata pa, naipamana na sa kanya ang lahat mula sa pamilya Gomez. Aminin mo, talagang marunong pumili ang pamilya Gomez. At hindi lang iyon, narinig ko rin na ang kanyang nobya ay isang pintor na naging sikat na sikat kamakailan. Ang dalawang iyon ay talagang perpektong magkatugma. Sa kabilang banda, ang pamilya Santos dati napakapangyarihan, nakakalungkot. Sa isang walang kwentang tulad ni Pedro, ngayon ay pabagsak na lang sila. Tingnan mo, narating na sina Ginoong Gomez at ang kanyang nobya.
Teresa? Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi babagsak ang Grupo Santos at hindi ako ipapadala ng kapatid ko sa ibang bansa para magdusa ng napakatagal. Teresa, Vicente, ayos ka lang ba? Hindi ko kailangan ng pakialam mo, G. Santos. Pinoprotektahan ko ang aking nobya. Ikaw, kahit papaano, hindi ako ilalagay ni Vicente sa panganib dahil sa isang dating pag-ibig. Teresa, mali lang yon mula 3 taon na ang nakalipas. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, hindi na yon mauulit. Kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon, gagawin mo rin naman ang eksaktong bagay na yon. Tama ba? Kanina lang, maaari kang tumindig para sa akin, pero hindi mo ginawa. Sa puso mo, hindi lang talaga ako ganoon kahalaga. Teresa, putang ina mo! Ikaw, Anong karapatan mong gumawa ng gulo dito? Akala mo ba, madali kaming hiyain? ang pamilya mong Gomez ay walang kwenta. Kahit yung pinakagusto mo ay tira-tira lang ng kapatid ko. Tumahimik ka. Hindi ka ba nabusog sa abroad? Mr. Santos, ang aking assistant ang bahala sa nangyari ngayon sa pamilya mong Santos. Mag-ingat ka sa mga hakbang mo. Bakit hindi pa siya bumabalik? Hoy sir, pakiusap. Kausapin mo naman ang tatay mo. Kung hindi ang binibini ay, siya ay. Aray, Alam mo ba kung ano ang posisyon ni Teresa sa pamilya Gomez? At naglakas loob ka pa ring guluhin siya. ewan. At ano naman ang espesyal kay Ginang Gomez? Isa lang siyang katulong na nagtrabaho ng libre sa pamilya namin sa loob ng 5 taon. Babae lang siyang ginamit ng kapatid ko. Ano ang sinabi mo? Aray. Mahaba ang kwento nito. Kakagaling mo lang mula sa ibang bansa. Kaya bakit hindi na lang natin ito kalimutan para sa ngayon? Sa ibang araw na lang. Sabihin mo sa akin ngayon din. Gusto kong malaman lahat ng ginawa mo habang wala ako sa bansa. Ano pa ang hinihintay mo? Magsalita ka na. Eto ang nangyari. Sa lahat ng mga taong ito, yan ang nangyari. Mga tanga kayong tatlo. Tingnan ninyo ang mga kalokohang ginawa ninyo. Dad, ang mga bagay na ito ay hindi talaga ganap na kasalanan natin. Kasalanan ito ng... Tumahimik ka. Pag-uusapan natin kayong dalawa mamaya. Tingnan mo ang lahat ng ginawa mo. Pinatakbo ko sa iyo ang kumpanya at agad nang mapasa iyo, tinanggal mo ang lahat ng mahahalagang empleyado at pinabayaan mo silang magtrabaho para sa kalaban. Pinahirapan mo ang pamilya natin ng malulubhang pagkalugi. Pinagkatiwala ko sa iyo ang pagpapalaki ng mga bata at tingnan mo ang ginawa mo. Ang anak mo? Ha? Na-aksidente dahil sa isang dating nobya. Ang iniisip lang niya ay mga pag-ibig. Ang anak mong babae, nambubuli sa eskwelahan. Tinatakot ang mga kaklase. At kapag may nangyari, pera lang ang ibinibigay mo para tumahimik sila. Hindi mo man lang sila ina-apologize. Alam mo ba? Ngayon, ang tingin ng lahat sa pamilyang Santos ay katatawanan. Sabihin mo sa akin, wala na ba tayong natitirang dignidad? Raul, ang kailangan nating gawin ngayon ay ibalik ang reputasyon ng pamilya. Kung hindi makakatulong ang pagiging galit. Siya. Mananatili ako sa bansa para pamahalaan ang kumpanya. Hindi maganda ang kalagayan ng kalusugan mo. Pumunta ka sa bundok at magpahinga. Dad, Tumahimik ka. Sa bahay na ito, wala ka pa ring boses. Noon, masyado akong mabait. Ipinauwi kita sa bansa. Dahil hindi mo alam kung paano umasal dito,
E di bumalik ka sa ibang bansa. Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka pinapayagang bumalik. Tatay, hindi naman lahat kasalanan ng kapatid ko. Bata pa naman siya. Ikaw? Bata ka rin ba? Walang kwenta. Bumaba ka sa posisyon mo bilang direktor. Simula ngayon, mag-umpisa ka sa pinakababa ng may kababaang loob. Hanggang dito na lang muna. Huwag mo nang subukang kumbinsihin pa ako. Nakakasuka ang pagtingin sa inyong tatlong tanga. Ikaw ang may kasalanan nito. Teresa, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Kapag namatay ka na, wala nang pagkakatali ang kapatid ko. At makakabangon siyang muli. Pedro, hintayin mo ako. Kapag nawala na si Teresa, magkasama tayong pupunta sa ibang bansa. Teresa, talaga bang aalis ka ng bansa? Ano pa bang pagpipilian ang meron ako? Kung magpapatuloy ako ng mga exhibition dito, paulit-ulit ko siyang makikita. Bukod pa riyan, hindi na niya kailangang pamunuan ng Santos Group. Marami siyang oras. Wala akong oras para sayangin sa kanya. Wow, speak of the devil. Teresa. Teresa, sabi mo gusto mo ng pink na rosas? Binili ko ito para sa'yo. Maaari mo ba akong patawarin? Pedro, malinaw na ang sinabi ko. Hindi kita gusto. Kaya hindi ko rin gusto ang mga regalo mo. Pinakasalan kita dahil sa utang na loob. Pero nabayaran ko na ang utang na iyon. Quits na tayo ngayon. Huwag mo na akong hanapin. Kung hindi dahil sa utang na iyon, maaari kaya tayong magkatuluyan? Sa tagal ng panahon na hinanap-hanap mo si Alba, tayo ay hindi talaga para sa isa't isa. Kahit na wala nangyari sa mga iyon, hindi pa rin tayo magkakasama. Bilang isang asawa, hindi mo man lang ako kilala. Hindi mo alam ang mga ayaw kong kainin. Hindi mo man lang ako niregaluhan. Hindi mo talaga ako minahal. Sa puso mo, palitan lang ako. Sa loob ng 5 taon na minahal kita ng buong puso. At ngayong aalis na ako, nagiging uncomfortable ka lang. Hindi yun tunay na pag-ibig. Sabihin mo nga, ano ba ang tunay na pag-ibig? Ito ay ang pagiging tapat hanggang wakas. Ito ay puso sa puso. Ito ay ang pag-alala sa bawat detalye tungkol sa akin. Ito ay kapag nagpasya kang makasama ako, matatag kang maninindigan sa tabi ko. Maniwala ka sa akin, piliin mo ako, pakinggan mo ako. Kapag may nangyari sa akin, huwag kang manahimik. Piliin mong makasama ako nang walang pag-aatubili. Lahat ng iyan, kaya mo bang gawin? Ako. Pedro, Alba, anong ginagawa mo rito? hindi ako mapakali sa pag-iisip sa'yo. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Tama na yan. Hindi mo talaga siya malilimutan? Wala ka na bang ibang pagpipilian? Anong pinagsasasabi mo? Malinaw na malinaw ang sinasabi ng balita. Pagbalik ni Alba sa bansa, ang mga magulang ni Sergio ay hindi siya tinanggap. Bukod pa riyan, naleak ang mga eskandalo ni Sergio sa abroad at yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking away sina Alba at Sergio. Pagkatapos ng away, nahulog si Alba sa hagdan at nawala ang bata. Sa huli, ang pamilya Moreno ay pinalayas siya sa bahay. Parang may narinig din ako tungkol diyan. At narinig ko rin na yung baby ni Alba ay hindi kay Sergio. Kaya naman ang pamilya Moreno ay agad-agad siyang pinalayas. Kaya totoo pala. Tingnan mo ang dating nobya niya, marunong talagang maglaro. Alba, totoo ba ang sinasabi nila? Pedro, hindi ba't mahal mo ako? Galing ako sa malayong lugar para lang pakasalan ka. Wala na akong natitira sa buhay ko. Ikaw na lang ang meron ako. Huwag mo namang sabihing iiwan mo rin ako. Pedro, hindi ba't ikaw yung sobrang nagmamahal sa kanya noon? Ngayon nandito na siya sa harap mo at gusto kanyang pakasalan. At ayaw mo pa ring tanggapin? Pasensya na. Alba, hindi kita maaaring pakasalan ngayon. Pedro, anong sinasabi mo?
Hindi ba ikaw yung pinakamahal ako? Lagi mo akong inaalagaan. Handa ka nga na hiwalayan si Teresa para sa akin. Ngayon gusto kitang pakasalan. Bakit ayaw mong tanggapin? Kapag mahal mo ang isang tao, ayaw mo siyang pakasalan. Mas gugustuhin mong tumakas kasama ng iba. At ngayon tingnan mo, nawala yung baby mo at pinalayas ka ng asawa mo. At ngayon hahanapin mo si Pedro. Akala mo ba tanga siya? Kabit ka lang. At inaasahan mo pang pakasalan ka niya? Panaginip mo yan. Pasensya na, Alba. Nalaman ko ng maglaon na ang taong tunay kong mahal ay si Teresa. Hindi ba't hiniwalayan mo na si Pedro? Ikaw ang naghain ng diborsyo. Kaya bakit hindi mo siya pabayaan? Akin si Pedro. Magkababata kami. Anong karapatan mo para agawin siya sa akin? Sinong may gusto na agawin siya sa'yo? Manloloko lang yan. Kung gusto mo siya, sayong sayo. Teresa. Wala na akong kinalaman sa kanya. Teresa, kasalanan mo itong lahat. 5 taon mo nang kinukulong si Pedro. Bakit hindi mo siya pakawalan ngayon? Pinilit mo akong gawin ito. Spoiled na spoiled si Alba mula nang bata pa siya. Malapit lang ang ospital. Magtaksi ka na lang mag-isa. Teresa, nagkamali lang yon noong 3 taon na ang nakalipas. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi na yon mauulit. Sumpa ko, kung mangyari man yun ulit, ihahatid muna kita sa ospital. Kung bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon, gagawin mo rin ang eksaktong bagay na yon. Tama ba? Gagawin ko. Kanina lang, pwede mong harangan ng mainit na tubig. Pero hindi mo ginawa. Sa puso mo, hindi lang talaga ako ganoon kahalaga. Pedro, paano ka naging ganoon katanga? Para kay Teresa, karapat-dapat ba talaga ang ginagawa mo? Teresa, naniniwala ka na ngayon na ikaw ang pinakamahalaga sa akin, di ba? Ihahatid kita sa ospital. Di na kailangan yon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi masasaktan si Pedro. Ako na ang maghahatid sa'yo sa ospital. Tara na. Teresa, mukhang si Pedro ay nagbago na talaga. Walang kwenta ang pagmamahal na darating ng huli. Hindi ko naman siya nagustuhan. Dapat magkapareho ang nararamdaman sa pag-ibig. Tama ba yon? Hindi ko inakala si Teresa ay namumuhay ng napakaganda. Nagmamaneho pa siya ng pinakabagong modelo ng kotse. Pedro, tingnan mo. Nasaktan ka at wala siyang pakialam sa iyo. Sa huli, ako ang dapat magdala sa iyo sa ospital. tigilan mo ang kakulitan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. At ano ang ipinagmamalaki mo? Isa ka lang sa mga tangang sumusunod sa akin. Kung hindi dahil walang may gusto sa akin, hindi kita titingnan. Pedro, sige na, dadaling kita sa ospital. Teresa, sumpa ka! Nahuli kita sa wakas. Kapag namatay ka na lang, saka muling magiging maayos ang pamilya ko. Yan ang kapalit ng pagiging mayabang mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako ipinadala sa ibang bansa. At ang nanay ko ay hindi sana napunta sa bundok, Arg. Teresa, tingnan natin kung magpapatuloy ka sa pagpapanggap. Sarah, Alba, bakit ikaw? Sarah,
Sagipin mo ako. Hindi ba ito ang kotse ni Teresa? Tulungan mo ako. Pedro? Ayos ka lang ba, Pedro? Kapit lang, tibayan mo ang loob mo. Dadalhin na kita sa ospital ngayon. Sarah, sagipin mo ako. Pakiusap. Sagipin mo ako. Pakiusap. Pedro! Alba? Pasensya na. Mas malala ang kalagayan ng kapatid ko. Sa ngayon, ikaw. Maghintay ka para sa akin. Huwag mo akong iwan, Sarah. Bakit? Dati, sobrang nagmamalasakit pa sila sa akin. Nakiusap pa sila na huwag akong umalis. Ngayong ako mismo ang bumalik. Bakit walang gustong magligtas sa akin? Bakit? Bakit? Doktor, kumusta na po ang kapatid ko? Madali lang gamutin ang paso sa likod niya. Pero naaksidente siya sa trapiko. Malubha ang mga pinsala sa dalawang binti niya. Sa buong buhay niya, maaring sa wheelchair na siya mamuhay habang buhay. Ako ang sumira sa kapatid ko. Ako ang nagpabigo sa iyo. Miss Salas, Pumunta ako para tingnan kung kumusta na si Pedro. Pagkatapos ng lahat, nasaktan siya habang pinoprotektahan ako. Ano? Teresa, ano ang sinabi mo? Napaso ang kapatid mo habang pinoprotektahan ako. Mula sa mainit na tubig na ibinato ni Alba. Dadalhin ko na sana siya sa ospital. Pero kinuha ni Alba ang susi ng kotse mula sa akin. At siya ang nagdala sa kanya. Teresa? Kasalanan mo itong lahat. Ikaw ang sumira sa kapatid ko. Bakit hindi ikaw ang napaso? Hindi ito ang unang beses na napaso ka, di ba? Ano naman kung mapaso ka pa ng isang beses? Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya mapaparaalisado. Sarah, inaakusahan ka ng pagtakas matapos mong magsanhi ng aksidente na ikinamatay ni Alba. Isasagawa na namin ngayon ang iyong pag-aresto alinsunod sa batas. Ano? Patay na si Alba? Hindi nakamamatay ang sugat ni Pedro. Pero yung kay Alba, nakamamatay. Kung hindi ka sana naging makasarili, kung sana'y dinala mo si Alba, o tumawag ng ambulansya, hindi siya mamamatay sa pagdurugo. Teresa, ikaw ang dapat na namatay. Ang plano ko ay patayin ka, at pagkatapos ay umalis sa bansa. Bakit hindi ikaw ang namatay? Papatayin kita. Teresa. pustahan tayo. Sino ang magpapalangoy ng kanyang asawa? Ang lupang iyon, sa hilaga ng lungsod, ay mapupunta sa kanya. Masyadong malalim ang ilog na iyon. Hindi ako papasok dyan. Sabi nila, maraming tao na ang nalunod dyan. Nakakatakot. Tumalon nga siya. Sagipin siya. Great. Pedro, tunay na pag-ibig ay itinatayo sa pagitan ng dalawang tao. At ang ating pag-ibig ay tulad ng singsing na ito. Ito ay ganap na kalawang na ngayon. Butler, pakiusap, kunin mo ang singsing na ito kay Pedro. Ginoo, ito.
ipinadala ito ni Binibining Salas. Naalala ko na hindi ako nagpadala sa iyo ng kahit ano. Hindi ba ito ang singsing na itinapon natin sa ilog noong tayaan na iyon? Malinaw kong naalala na wala sa ibang babae ang naglakas loob na pumasok sa tubig. Si Teresa lang. Alam kong hindi ka natulog ng ilang araw dahil sa negosyo sa lupa na iyon. At para tulungan kang makuha ito ng walang imik, tumalon siya sa ilog para hanapin ang singsing na iyon. Kung ako ay may babaeng nagmamahal sa akin ng ganoon, ipagtatanggol ko siya hanggang sa kamatayan. Teresa, pakasalan mo ako. Sisikapin kitang mahalin. Kaya, ang pakiramdam noong hinawakan ko siya ay pag-ibig. Paulit-ulit akong tumatawag kay Sarah nitong mga nakaraang araw pero walang sumasagot. At si Pedro, napakabait at maalalahanin na bata talaga siya. Dati, araw-araw siyang dumadalaw sa akin. At ngayon, ilang araw na akong hindi siya nakikita. Siguro abala lang sila. Imposible. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa bahay? Ewan. Ma'am, gusto niyo bang manood ng balita? Ma'am, tulong, bilisan nyo. Nahihimatay ang ali. Teresa, kakalabas lang ng balita. Si Mrs. Santos nang malaman na naparalisa si Pedro at nakulong si Sarah, biglang dumugo ang bibig. At namatay dahil sa atake sa puso. Ang pamilya Santos ay ganap na bumagsak. Ngayon, ang pamilya Santos ay si Mr. Santos na lang ang bumubuhay. Pero matanda na siya. Ang pagbagsak ng pamilya Santos ay isang bagay na lang ng panahon. Bukas, ang pamilya Santos ay magdaraos ng libing para kay Mrs. Santos. Pupunta ba tayo? Oh, tara't magbigay-pugay tayo. Pagkatapos ng libing, aalis na tayo ng bansa. Ginoo, pakikiramay po. Pakikiramay po. Sa lahat ng tinulungan ng pamilya Santos, ikaw lang ang dumating ngayon. Sapat na ang malinis na konsensya. Nanay, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat, kung hindi dahil sa akin. Hindi ka sana namatay sa galit, at ang mga binti ng kapatid ko ay hindi sana ganyan ngayon. Nanay, patawarin mo ako. Tapos na ang oras. Nanay, Teresa, pwede ba kitang samahan sandali?
Ginoo, oras na para umuwi. Teresa? Wala na akong tahanan. Kung maaari akong magsimula ulit, magiging napakaganda iyon. Pedro, ang buhay ay hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Dapat tayong tumingin sa hinaharap. Ibinigay ko sa iyo ang larawang ito. 5 taon na ang nakalipas. Malayo na tayo sa isa't isa gaya ng langit at dagat. Tila nagkakadikit tayo. Ngunit sa totoo lang, hindi tayo nagkikita. Pedro, paalam magpakailanman. Paalam, magpakailanman. Teresa.